Hello mga Snow! Mapagpalang araw! Ayan, meron na tayong pangalan, Snow, mga ka-Snow, kasi laging malamig dito. Ako nga po pala si Divina Robertson, married to my Canadian husband, at mom of twins, at eto po ang aming fur baby na si Cookie, na investigador noong kanyang past life. Opo, tama po ang narinig niya, investigador po siya. Mahilig po siyang mag-imbestiga. Ito nga po palang nakikita niyo sa mga hindi nakakalam. Yan po yung tinatawag na portable. Kapag ka puno na po yung school, nilalagyan po nila ng ganyan para mapunan, may room pa yung mga estudyante. At ang routine po ni Cookie, pagkahatid niya sa mga kuya niya, ay babaybayin niya lahat ng kanto ng snow. Ganyan po ang routine niya. Ako na po mismo ang pumipigil sa kanya. Binibitbit ko na po siya kalimitan pag uwi. Kasi parang yan lang ang gusto niya, dyan lang sa labas. Wala na siyang, di na niya planong pumasok sa bahay. Tapos amoy-amoy niya po yung snow. Iimbestigahan niya kung anong meron dyan. Yan, tulad niyan, ginagawa niya ngayon. At kung tatanungin niyo po kung nilalamig ba si Cookie, ay makikita po natin ang sagot. At pagdating nga po namin sa bahay, ay ayaw pa rin pumasok ni Cookie, pero nakita ko yung friend niya, parating na. Kaya, yan, pinaghintay ko dyan si Cookie, nakipaglaro na rin siya sa friend niya. So, hindi ko na po binidyo yung paglaro ni Cookie at nung friend niya. So, ang mga niluluto ko po ay mga paulit-ulit lang naman, katulad po nito. Expected na po dito sa bahay namin na lagi ako nagpapakulo ng buto-buto. Pumupunta po talaga kami sa Asian market para bumili ng buto-buto. Kasi gusto ko po talaga na yung mga anak ko kada winter humihigo po ng mainit na sabaw. Yan po, kapag lumamig po yan, lalagay ko po sa ziplock, tapos ilalagay ko po portioning. Pinoportion ko po siya. At kung ano lang po yung pangailangan namin for that day, yun lang po yung kukuhanin ko. Para lagi po kaming may ready-to-made soup. At very Pinoy, meron po tayong saba, frozen saba. Nilagyan ko lang po ng sabaw. At eto nga po si Lincoln, tinawagan po ako ng principal nila kasi disgrasyang malupit po ang inabot niya. Nasa, ano po siya, kasi gabundok po yung yelo. Tapos may batang nadaus-usan siya sa ilalim ng yelo. Naglalaro sila. At yan po. Pero okay na po siya ngayon. At eto nga po, the following day, ay nagpunta po kami sa Costco. Ang favorite place ng pamilya namin. Comment down below po kung relate kayo. Favorite nyo ba? Favorite nyo din po ba ang Costco? So, eto po ang mga anak ko. Okay, sabi ko sa kanila, kuhanan natin ng vlog. Super supportive po sila. Dinadahan-dahan pa po nila yung paglalagay para tinatanong nila ako, okay ba yung, did I do well, mommy? Did I do well? So, super supportive po sila tulad ni Lincoln. Tinatanong niya, ready na raw ba yung camera para maganda raw ba yung angle? So, ito po yung mga babaon nila sa school. Sa mga hindi po nakakaalam, dito po sa Canada, dapat po ang mga baon mo ay may mga tatak na nut-free. Hindi ka po pwedeng magbaon ng hindi nut-free. Kasi may mga bata pong mga allergic sa nuts na merong, ano bang tawag doon? Yung ini-inject, EpiPen yata po tawag doon. Comment down below po kung anong tawag doon. Nakalimutan ko na po. So, dapat po nut-free ang mga baon ng mga bata. Sila po yung namili noon. At eto nga po, nung ako na po nagsimulang maglagay sa cart, kasi yung mga anak ko, kapag madadaanan na po namin yung kids section kung saan merong mga books, may mga toys, gusto na lang po nila doon magstay. Tinulungan naman po nila ako ng umpisa, kaya pinabayaan ko na silang magstay doon. Kasi ang dami kasi laging mga bagong aklat sa Costco. Mahilig po yung mga anak ko sa aklat. At eto naman po ang kagandahan sa Costco. Opo, yung resibo nyo malaki. Pag after shopping, malaki ang babayaran mo. Pero, bulto-bulto kasi ang mabibili mo Pero pang matagalan naman po. Tulad nito, etong yogurt, sa katunayan po, mas mura mo siyang ditong mabibili sa Costco. Pati po yung cheese na kaninang shredded cheese na kinuha ko, mas mura po, pati po yung parmesan, yung powdered na yun na parmesan at saka yung pogo. Pag pinagparehan nyo po siya sa ibang store tulad ng Walmart o Food Basic, regular price lang po ng Costco dahil nga malalaking pack siya, mas mura lang po. Ang totoo pong dahilan ay bakit kami nagpunta sa Costco ay iisa lang po talaga ang dahilan. Dahil po sa pagkain ni Cookie. Opo, dahil lang po sa pagkain ni Cookie. Pero ganyan po talaga ang nangyayari. Nagpunta ka. Comment down below po kung relate kayo.
kahit po hindi sa Costco, yung pumunta kayo sa grocery store o pumunta kayo sa tindahan, naiisa lang ang layunin nyo. Pero nung lumabas kayo at natapos na, ang layunin nyong iisa lang ay dumami at nag-multiply pa. Pero okay lang naman po kahit po marami po kaming binili. Kasi po, ano naman to hindi lang siya isang buwan na consumption. Matagal po siyang makukonsume at saka basic needs naman po siya. Tulad ng pogo, ng mga baon ng mga bata, ng cheese. So halos yung baon ng mga bata, mga 2 weeks. Ayan din po, babaunin din po yan ng mga bata para hindi po sila agad magutom. Mas maganda po kasi kapag may ganyan chocolate milk. At eto nga po, ito po ang isang bagay na pag pumupunta kami ng Costco ay hindi po talaga namin binibili kasi treat po talaga siya. Para po sa akin medyo may kamahalan siya. Okay. Pero para sa akin, pag binili mo siya sa Costco, mas mura pa rin. Ganun po, kaya po namin nagugustuhan ng Costco. At alam niyo po ba, nung pumunta kami dito sa area ng toilet paper tsaka ng paper towel, parang bigla sa akin nanumbalik yung alaala ng COVID. Kasi nung panahon ng si Mushi naglolo ko. Yung panahon po ng COVID, hindi lang po dito sa Canada. Nagkaubusan po talaga ng toilet paper pati ng paper towel. At napakalaki po nitong balita. Comment down below po sa mga kapatid nating Pilipino dyan sa Pilipinas. Kasi po meron po tayong kakaibang gawa, di ba? Kapag hindi natin problema ang toilet paper. Pero dito po talaga naging problema po siya at nagkaubusan din po. Yun lang po, nakwento ko lang po na nung dumaan kami dito ay na-reminisce ko siya. Alam niyo po, etong paper towel, ma-mention ko lang po, hindi po ako familiar sa paper towel noon. Na-familiarize lang po ako sa paper towel nung napunta po ako ng Canada na, useful pala tong paper towel na to. Ang dami pala nitong gamit, ganyan-ganyan. Kasi sa Pilipinas, basa-basahan lang po ang ginagamit namin tapos nilalaba-labahan namin. At syempre, dahil nandito na rin po tayo sa Costco, kumuha na po tayo ng mga spices. Yun po talaga ang kagandahan sa Costco. Lalabas ka na ang bill mo mataas, pero ang tagal mo siyang magamit. Tulad po ng pepper na yan. Believe it or not, halos isang taong ko po yung huli kong pepper na ginamit kasi po empty na po yung huli kong pepper. Halos isang taong ko po siya na naubos. At eto nga po, so naghiwa-hiwalay na po kami ng area, yung mga anak ko sa ibang area, si Mushi po sa ibang area, gusto niya may iba siyang tignan. Nakita ko po to. Bago po to sa paningin ko, yung kanina, pero eto pong bear po, isa pa po, excuse me. Sorry po. Isa pa po sa mga mura na pag kinumpara mo, bear po. Na pag kinuha mo sa Costco. Ayan, yan. Yung may bear na itsura na fruit something. Ay, alam nyo po, comment down below kung saan man po kayong parte ng bansa na may Costco, na may Pikachu. Nung hinawakan ko po siya, napakalambot. Gusto ko po siya, kaya lang ang problema, saan ko po siya ilalagay? Kakain po siya ng napakaraming space. Pag nilagay ko po siya sa kama, hindi na po kami magkakasya. Kay Cookie pa lang masikip na yung kama pag natulog siya sa tabi namin ni Mushi. At alam niyo ba, milagro, nako, walang kapila-pila. Pag pumupunta kami dito, walang kapila-pila, kaya si Mushi nalito kung saan siya pupunta. At ayan na nga po lahat ng mga pinamili namin. Sa Costco po talaga, usually pag nagpupunta kami, napakahaba ng pila. At eto nga po, nakikita nyo ang snow. Galit na galit talaga ang panahon. Parang wala nang planong tumigil sa kaka-snow. Sa isang araw i-snow, hindi i-snow, sunod-sunod na araw magi-snow. Ang malupit pa po nito ay humahangin, kaya napakasakit talaga sa balat. Ito pong mga collapsible bins, yan pong mga bins na nako-collapse tapos natatayo. Una po kaming nakakita niyaan nung nagpunta po kami sa Japan. Pangalawa bang punta namin sa Japan, hindi ko na matandaan. Basta naalala ko yung parang nasabi ko na yata to sa voice over ko, hindi ko matandaan, na napansin ko si Mushi ng mga oras na yon, yung nagde-deliver, tinititigan niya. Tapos na-curious ako, ano ba tinititigan nito? Tapos nung nakita namin to sa Costco, nung bumalik na kami sa Canada, tapos nakita niya yan one day, tawag dito, binili niya. Kasi nga naman, maganda siyang idea. Nai-stock mo siya talaga, yung mga bins, tignan mo.
pwede mo siyang i-stack ng mataas na mataas. At mag-haul na po tayo. Siyempre, bumili po tayo ng yogurt, baon ng mga bata, ng panda, baon ng mga bata rin sa school, at yung baking soda. Mahabang taon po namin yung gagamitin. Yung pogo. Gusto ko po itong pogo kasi limbawa, umalis po kami, no? Tapos wala naman akong nailutong ulam. Tapos nagugutom na kaming lahat. Pang mabilisan po ba? Habang maghihintay sila na magluluto ako, pogo. Yan din pong baon din yan ng mga bata. Yung yogurt na berries po nakatabi nung isa, first time po namin na-tryan sa States. At yan, Parmesan, dalawa. Pag nagpupunta kami po talaga sa States, nagsha-shopping po talaga kami kasi ang daming magagandang products sa States na pansin namin talaga na wala dito sa Canada. Kaya, back to memory lane sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po ng Target dito sa Canada. Opo, Target. Nagkaroon po ng Target dito, pero hindi po siya nagtagal. Nagsarado din po siya agad. Saglit lang po. At na-excited po lahat ng Canadian nung nag-open ng Target kasi nga po, tulad ng nasabi ko, maraming magagandang produkto sa United States na wala dito sa Canada. Ang nangyari po, parang Walmart lang, parang hindi naman siya ganun ka-exciting yung mga produkto niya. Pero hindi rin po talaga nagtagal. Huwag na nating balikan kung bakit, at napakahaba pong istorya noon. At eto na nga po, kung makikita nyo, no? Isa rin po pala, maano ko lang, croissant. Bumili din po kami ng croissant. Para po sa aming lahat, kasi marami na po kaming bakery na nabibila ng croissant. Ang pinakamasarap na croissant talaga ay nasa Costco. Although, parang pag tinignan mo siya, parang mahal, hindi po. Sa opinion ko, pag marami ka nang nabiling croissant sa iba-ibang bakery, sa iba-ibang grocery store, at na-compare mo yung lasa at presyo ng Costco, mas mura pa rin siya at mas masarap. Ganun po. Tapos makikita niyo po kanina, hinawakan ni Mushi seaweed. Yung mga anak ko po, gumagawa sila ng DIY sushi. Kapag wala pong sabaw yung seaweed. Pag yung mga ulam po namin ay walang sabaw, yun po, halimbawa, sabihin natin, bacon o kaya po pork chop, yun po, kukuha sila ng seaweed, tapos kulagyan nila ng konting kanin, ganyan lang po. Pero hindi po nila yan binabaon sa school. Tulad nga po ng nasabi ko sa mga iba kong vlog, yung mga baon ideas, may mga bagay talaga na gustong-gustong kinakain ng mga bata dito sa bahay, pero hindi sa school. At ayan si Cookie. Comment down below sa tingin nyo, yung sako ng pagkain ni Cookie, yung bag na malaki, gaano katagal ni Cookie mauubos yan? Tignan nyo po yung ulap. Napakaganda po, diba? Totoo lang po ng mga oras na binibidyo ko po yung si Mushi habang naglalagay siya ng mga grocery, na-amaze po ako sa ulap. Isa po sa mga bagay na mga gusto kong ginagawa ay humihinto po ako in the moment at minamasid ko yung ulap. Kasi po, lagi po siyang iba-iba. Pansinin niyo po Siyempre, meron tayong Nimbus, Cumulus, Stratus, Nimbus. I-google na lang po natin. Mapapascience na tayo dito. Mapahaba-haba na tong vlog na to. Diyos ko. Marami po talaga ang kwento si Divina Robertson. Pero, on the serious note, maganda pong pinagmamasdan ng ulap. Kasi para siyang buhay natin. Parang minsan masyadong makulimlim. Minsan naman, walang kaulap-ulap talaga pag tumingin ka sa taas. Walang kaulap-ulap, maliwanag talaga. Minsan parang konti-konting ulap lang na parang yung mga pinagdadaanan natin, konti-konti lang. Minsan naman, pakapalan yung ulap. Ganun din, parang pinagdadaanan natin mga pakapalan. Ganun lang talaga. Try nyo rin po minsan, in the moment, tignan nyo po yung ulap. At eto nga po, magkano ba ang inabot? Tignan nga natin. Hindi ko na kasi matandaan Magkano ba yung inabot? $339.57. Parang ginamit po yata namin yung cashback namin sa Costco. At hindi po yan lahat sa amin. Meron din pong iba dyan sa mother-in-law ko. Ayan po ang sushi na aming pinagsalu-saluhan nung gabi na yan. At hindi lang po sushi ang kinain namin, meron pa po. Ito po ay talagang treat para sa aming lahat. She is really sitting on it, eh?
Oh my god, I can't believe it. I'm gonna open You the gotta door. remember, she's got a snowsuit on. Look at that. Cookie! Here! Cookie! Here! Here! Cookie! Here! Cookie! Here! Cookie! Here! Cookie's not coming back. She was a good dog. She's not coming back. Cookie! At eto na nga po, nung sumunod na araw ay may scouts po yung mga anak ko at sinundo na po namin sa scouts yung mga bata. Tignan na natin ang lazy lasagna. Ooh. Wow! Ang init. Oh. Bilisan na natin. Dun. Mainit siya. Look at that. Wow. Talagang mukhang napakasarap. Guys, try nyo to ah. Napakadali lang gawin. Lazy lasagna. Ito na ang ating lazy lasagna. So, hatiin na natin. Ganyan. Yung mother-in-law ko, napakagaling niyang magluto. May abangers tayo. Abang-abang. Abang-abang ang baby. Anyways, yung mother-in-law ko, sobrang galing niya magluto ng lasagna. Napakagaling niya pagdating doon. Oh. Tignan nyo guys. Pero pag pinapanood ko siya, parang ang hirap gawin. One time, ganito ginawa ko. Tapos, positive feedback mula sa dalawa kong anak, saka sa asawa ko. Sabi ko sa kanila, next time na, oh, look at that, yung cheese, oh. So, positive feedback, sabi ng mga anak ko, tsaka ng asawa ko, okay, masarap. In fact, request to ng asawa ko for supper tonight. So, yung dalawa kong anak, napakahilig talaga nila sa pasta. Sopas, paborito din nila. Ooh, look at the cheese. Dapat mozzarella ginamit ko. Ooh, wow. Wow, look at that. Ooh. So cheesy. Yan. Kain na tayo. Oh no. What Daddy put in your hair? What is it? Oh no, Daddy. Daddy? What did you do, Daddy? What is this, Daddy?
this, Daddy? I'm not liking it. Oh, no. She's like, please, Daddy. You want me to get out? Here. Relax, relax. Relax. At dahil lumalaki na po na ang ating pamilya, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po. At sa lagi pong mga nagko-comment, maraming salamat din po. At maraming salamat po sa time na nilalaan nyo lagi sa panonood ng ating vlog. At kung nagustuhan nyo po ito, please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong ma-notify. I'll see you on my next vlog. Love you! Mwah!